Excited na po ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ang tema po natin sa JIL Church Worldwide ay pinamagatan pong Revival, a call to unbreakable unity. Ito po yung lagi, linggo-linggo nating pinagtutuunan ng pansin na tayo pong mga anak ng Panginoon ay makitaan po ng hindi matitinag at hindi matitibag na pagkakaisa. At ngayon pong araw na ito, ang topic po natin is entitled, Walking Together in Unity. Pwede po ba nating sabihin, sabay-sabay, 1, 2, 3? Walking Together in Unity. At makikita po natin ang mga talata sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. At ang pag-aaralan po natin ngayon ay hindi na po mga gatas lamang na iinumin po natin. This is not elementary teachings, but what we are about to learn this morning ay more on meat na po na atin pong ngunguyain. Paano nga ba tayo bilang mga anak ng Diyos ay makikitaan ng sama-samang pagkakaisa habang lumalakad po ng tama sa kalooban ng atin pong Panginoon. Ang Ephesians po ay isinulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. At ito po ay nahahati sa dalawang parte. The first part, sabi dito, the epistle to the Ephesians is about unity in the church. In the first half of the epistle, the Apostle Paul addresses the theological basis for Christian unity. Next slide na po tayo. Ang unang half po ng Book of Ephesians ay ang tinuturo po ni Apostol San Pablo ay kung paano ba magkakaroon ng Christian unity. Ibig sabihin po, this teaching is for the believers. Tayo po na mga mananampalataya. But Apostle Paul addresses this through theological basis. At kapag sinabi po nating theological basis, ito po ay masusing pinag-aralan ng mga Bible scholars. Ibig sabihin, may pag-aaral na nangyari. At ito po yung pinopoint out ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Magkaroon tayo ng unity at meron siyang mga theological basis. So that is the first part of the Ephesians. Christian unity that has been established in Christ through our common roots, common transformation, and common relationship. Makikita po natin yan sa chapters 1, 2, and 3. While on the second half naman po of the epistle, the Apostle Paul moves from the doctrinal instruction on church unity to the practical instruction. Ibig sabihin, nung una sa first part ay mayroong mga theological basis, meaning po may mga doctrine na pinag-aaralan at itinuturo si Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. But in the second half, ang itinuturo naman po ni Apostol San Pablo ay mga practical instruction on church unity. At ito po yung gusto nating sabihin ngayon pong umaga sa atin, no, sa atin pong lahat. Ito ang gustong sabihin sa atin ng ating Panginoon. Paano ba tayo makakakitaan as JIL Santa Maria na tayo po ay nagkakaisa, na tayo po ay lumalakad ng naaayon sa kalooban ng atin pong Panginoon. So, a unity that revolves around our personal, family, social, and church lives. Pag sinabing practical instruction, kasama na po dito ang buhay ng iyong pamilya, social life, and even your church life. Kaya alam nyo, sa atin po mga Kristiyano, hindi uso sa atin na tayo po ay nag-iisa. Hindi po tayo pwedeng maging soloista. Hindi po tayo pwede na maging lone ranger. Dahil sa atin pong paglakad sa buhay Kristiyano, kailangan po natin ng makakasama. At ganito rin po ang example na ibinigay sa atin ng Panginoong Jesus. Nung ipinahayo niya ang kanyang mga disipulo, hindi naman po sila isa-isa. They are by pairs. Dalawa-dalawa po sila kung humayo. Ibig sabihin, kailangan din po natin ng makakasama sa atin pong buhay Kristiyano. Ngayon po, walking in unity is demanded by, first of all, by our common calling. Pakisabi nga po sa katabi, may calling ka. At pag sinabi pong calling, hindi naman po ibig sabihin na kayo po ay magpapastor, no? Hindi naman po ibig sabihin na malaki na ang gagawin nyo sa gawain po ng ating Panginoon. When we say merong pagkatawag ang Panginoon sa ating mga buhay, meron siyang purpose.
Meron siyang dahilan kung bakit po tayo nabubuhay hanggang sa oras po ngayon. Meron pang assignment na pinapagawa ang Panginoon sa iyo. Ano po ang sabi ni Apostol San Pablo? Ephesians chapter 4 verse 1, "Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos." Meron pong calling ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. At ang sabi ni Apostol San Pablo dito, kino-consider niya ang kanyang sarili bilang isang bilanggo ng ating Panginoon. Prisoner of God. Tayo po, saan po kaya tayo nakabilanggo ngayon? Saan kaya tayo nakakulong? Nakakulong ba tayo sa ating nakaraan? Nakakulong ba tayo sa ating maling pag-ibig sa mga kabataan? Hindi pa rin makamove on? Nakakulong ba tayo sa lahat ng mga paghihirap na nangyari sa ating mga buhay? Saan po tayo nakakulong? Si Apostol San Pablo, he considered himself as a prisoner of God. Ibig sabihin, he was already captivated by the Lord Jesus Christ. Captivated. So, number 1 po dito, ang sabi, we have been summoned to a calling that is heavenly. Alam nyo, hindi po tao ang tumawag sa atin. Hindi po tao ang pumili sa atin. Ang Diyos ang tumawag sa atin pong mga buhay. The calling to which you have been called. Together with all Christian believers, we have been called to a common position in Christ, in which we enjoy our common blessings in Christ, our common transformation in Christ, and our common relationship in Christ. Tayo pong lahat, imaginein po natin sa loob ng isang church. We know kung ano po ang ating mga calling and we work in harmony. Alam po natin, hindi naman po kasi pwede na lahat po tayo ay pastor. Imagine niyo nga po, lahat tayo ay nagtuturo sa harapan. Hindi naman po maganda. Hindi naman po lahat ay pwedeng maging dancer. Hindi naman po lahat ay pwedeng maging singer. Ibig sabihin, iba-iba ang pagkatawag ng atin pong Panginoon. Meron po siyang nakatakdang disenyo para sa iyong buhay. Natutuwa po ako sa sound check. Ayan, nawala po yung microphone. Natutuwa po ako sa mga gawain po natin ngayon dahil nakikita po natin talaga ang pag-usbong. Pwede ba nating palakpakan lamang ang Panginoon? Napakadami na po ng mga gawain po natin dito sa... Ayan. At ngayon po ay... Ako po ay kagawad sa Barangay San Gabriel, pero... Ngayon po ay tumira na po ako sa Pulong Buhangin kasi nandun po yung gawain natin. So doon na po ako nakatira sa church. So every Friday, doon na lang po ako umuwi sa San Gabriel para mag-duty sa barangay. And after ko po mag-duty, ay punta na po ulit ako sa Pulong Buhangin, doon na po ako tumitira. No? So ang gawain po natin dito ay nakakatuwa po ang Panginoon dahil nakapag-2 service na po tayo. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. 2 na po ang services natin, first and second service. At ang nakakatuwa po sa mga kamanggagawa po natin, sa mga kapatid po natin sa JIL Pulong Buhangin is that nagkakaroon po talaga ng pagtutulungan. Dito rin naman po sa JIL Santa Maria, nagtutulungan. Alam niyo po ba na kapag sinabi doon na may kulang tayo sa ganito, magugulat ka na lang meron na. Meron ng ibibigay. They are so generous. Walang kalan, nagbigay ng kalan, siyempre pag may kalan, kailangan po ng gasol. Tama po ba? Walang gasol, may nagpadala ng gasol, at kung wala ka namang lulutuin, para saan pa yung kalan, di ba? Ang nangyari, may nagpapadala ng mga pagkain. Praise God, sabi ko, saan kaya galing to? Hindi maubos-ubos yung bigas. Palakpakan po natin ng Lord. Bigla-bigla may mga dumadating dahil nagtutulungan ang mga anak ng Diyos. And if we will read our Bible, the same is true to the believers. Nakita po natin noong time po ni King Hezekiah, nung nag-aaral po tayo ng 2 Chronicles, nabasa po natin yung buhay ni King Hezekiah kung paano niya ni-rebuild po ulit yung pag-open po ng service sa temple ng Panginoon. At ang mga tao ay very generously give their everything hanggang sa dumami ang kanilang mga gamit doon po sa loob ng templo. Ganun po nagtutulungan ang mga Kristiyano. At sa atin din pong buhay, napakasarap makita. Sabi sa Bible, oh how good it
is when brethren dwells together in unity. Napakarami po nating magagawa, mga magulang at kapatid, kung tayo po ay nagtutulungan. Makikita mo yung kapatid mo, merong sakit at karamdaman, you will offer your hand, pwede ka bang ipag-pray? Ano bang kailangan mo? Pag may kapatid kang naoperahan, magbibigay tayo, dadalawin natin sa bahay, magbibigay tayo ng mga fruits and kung ano man ang kailangan. Napakasarap po. At kapag meron pong mga tao na nangangailangan, nawa po tayo ang maging kamay ng Panginoon para maabot po sila. Huwag po kayong manghihinayang na gumawa po ng kabutihan. Dahil kung ano man po ang ginawa nyo sa inyong kapwa, ay para nyo na rin pong ginawa sa ating Panginoon. Amen po ba? Let us offer our hands. Kung meron po tayong kakayanang tumulong, tumulong po tayo. Sabi po sa Mark 1 verse 20, tinawag din sila agad ni Jesus at sila ay sumunod din sa Kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama, nakasama ang kanilang mga upahang manggagawa. Nung tinawag po ito pong one of the disciples of Jesus, which ito pong si Mark, ano pong ginawa nung tinawag siya ng Panginoong Jesus? Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama. Alam niyo po, nakita ko dito, kapag meron po tayong pagkatawag sa Diyos, meron tayong kailangan talikuran. Kapag ikaw ay merong mataas na calling ang Panginoon sa buhay mo, meron kang kailangang i-let go. Kaya alam niyo, lahat po ng mga may mabibigat na pinagdadaanan ngayon, congratulations. Kasi meron pong dakilang nakalaan sa inyo ang Panginoong Diyos. Amen po ba? Excited po ba kayo doon? Yung may mga matinding pinagdadaanan ngayon, yung hindi matapos-tapos yung pagluha mo, yung hindi matapos-tapos yung kabog ng dibdib mo, dahil sa mga bagay na pinagdadaanan mo, I want to congratulate you. Dahil po merong inihahanda ang Panginoon sa buhay mo. Sabi po, there's always a rainbow after the rain. Hindi po matatapos ang unos na walang binibigay na pagpapala sa iyo ang atin pong Panginoon. Meron tayong kailangang i-let go, meron tayong kailangang bitawan. Ako sa buhay ko po, I thank the Lord, like ko namang sinasabi sa inyo, na simula po nung namatay po yung kapatid ko last year, February 23, 2023, buong buhay ko na pong binigay sa Diyos ang buhay ko. I let go of the career, I let go of the things. Sabi ng kahapon po ay celebrate namin yung 60th birthday ng aking tatay. 60th birthday niya na. At sabi ko dun sa message ko sa kanya, sabi ko, pa, alam ko na napakalaki ng expectation niyo sa akin, na ako yung mag-aahon sa atin sa kahirapan, na ako yung magpapayaman sa pamilya natin. Pero hindi ko nagawa dahil hindi ko pa magagawa dahil sumunod ako sa pagkatawag ng Panginoon sa aking buhay. Pero ang gusto ko lang ipangako sa inyo, wala man tayo ng kayamanan sa mundong ito, may kayamanan tayo sa langit na hindi kailanman mananakaw ng kaaway. Amen? Yun naman po talaga eh. Wala pong pagsisisi sa akin na tinalikuran ko na yung buhay ko. Tinalikuran ko na lahat ng pangarap ko sa buhay at gusto ko na lang pangarapin ay ang pangarap ng Diyos sa buhay ko. Wala po akong pagsisisi doon. Ngayon po na naglilingkod ako sa Panginoon, napakasaya ko, hindi naman po ako nawawalan eh. Dati kailangan kong bumili ng pagkain ko, ngayon may mga nagbibigay. Ngayon may mga nagdadala sa church. Kaya sabi ko, wala pong sayang na paglilingkod. Wala pong buhay na nalugi kapag binigay natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po. Kaya wag po tayong matakot. Kung meron kang pagkatawag sa Panginoon, you just give it to God. And si Lord nang bahala sa atin. Kung may kabigatan ka man ngayon, bigay mo sa Panginoon. Si Lord ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan at kagaanan. 1 Corinthians 1:1, ito naman po yung pagkatawag kay Pablo. Mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay kalooban niya. Kalooban ng Diyos na maupo ka ngayon dyan, makinig ka ng salita ng Diyos at sumamba sa ating Panginoon. That is the purpose of God sa kanyang mga nilikha. Na ma-reflect po natin ang glory, ang kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya sana po, makita sa ating buhay ang kabanalan at kaluwalhatian ng atin pong Diyos. Sa papaanong pamamaraan po, we have been called to a life in Christ, holy and blameless life. Banal.
kaaya-aya sa harapan ng atin pong Panginoon. Sino po ang makakapasok sa kaharian ng Diyos? Ang mga tao po, sino po yung ira-rapture ng Panginoon? Laging sinasabi ni Pastora Kay, ito ang lagi niyang pangaral. Yung mga without wrinkles, without blemish, and without spot. Kamusta po ang ating mga buhay? Pinapangalagaan pa ba natin ang ating buhay Kristiyano? O ano na po bang ginagawa natin? Ito po ay babala, warning ng atin pong Panginoon. Kung sisirain mo ang buhay mo, wag na nating idamay ang church, wag na nating idamay ang Panginoon. Kung tayo ay hindi nagiging magandang patotoo sa ibang mga tao, pasensya na po, ako po ay nalulungkot kapag may mga tao na nasaktan sila sa loob ng church, kasi hindi naman po, there's no perfect church. Wala pong church na perpekto, but we have a perfect God. May mga tao na umalis ng church at sinisiraan nila ang church, nasasaktan po ako doon. At higit sa lahat, nasasaktan ang Diyos. Bakit? Laging sinasabi ni Brother Eddie that JIL Church is born from the very heart of God. Ito ay isinilang mula sa puso ng Diyos. At lagi niyang sinasabi na Brother Eddie is not the owner of this church. Only God, si Lord ang lumikha ng church po na ito. Kaya mga magulang at kapatid, huwag po tayong gagawa ng kahit na anumang paraan para masira ang church na ito dahil hindi po church ang sinisira natin, kundi ang pangalan ng ating Panginoon. Huwag po tayo ang maging dahilan upang magkaroon ng division sa loob ng church. But let us keep the unity, the spirit of unity inside the church. Ano pa po? A life of redemption. Tayo pong lahat ay tinubos na ng mapupulang dugo ng ating Panginoong Hesus. At wala na pong karapatan ang kaaway sa ating mga buhay. Ito po ay paalala ko lamang din sa atin pong lahat, no? Na ang pinaka-expensive na yaman ng mundong ito, which is ang atin pong Panginoong Hesus, binigay niya na ang kanyang buhay para sa ating lahat. Kaya wag niyo na pong sayangin. Wag na po nating sayangin ang buhay po na ito. We have been redeemed by our God. A life of future inheritance. May gantimpala po ang Diyos. Sa mga taong tapat na sumusunod, sa mga taong tapat na naglilingkod at sumasamba, nagmamahal sa Diyos, meron po tayong reward sa atin pong Panginoon. A life of hope, pag-asa, and a life in God's family. Ito po ang calling natin. Hindi po kayo tinawag ng Diyos para mabuhay mag-isa. Meron po tayong pamilya sa loob ng church. Amen po ba? Mga tao sa loob ng church na pwede po nating maging support system. Para sa oras ng bagyo at problema, meron po tayong mga taong malalapitan. We have been called to a life of unity with all other believers, a new unity which we manifest in our practice. So ano pa po yung number 2? We have been urged to a walk that is worthy. No? That is worthy. Ano pong sabi dito? Therefore, sabi ni Apostle Paul, I, the prisoner of the Lord, urge you to walk worthy of your calling. Urge you to walk worthy of the calling. Alam po natin ngayon na meron ng tawag ang Panginoon sa ating mga buhay. Meron pong calling ang Diyos sa ating mga buhay. Ano na lang po, alamin nyo na lamang po. Pero si Lord ang magbibigay sa atin ng desire, siya ang magbibigay sa atin ng puso kung ano ba ang dapat mo talagang lakaran sa buhay na ito. Ako po, alam ko na, matagal na akong kinakausap ng Panginoon, fourth year college pa lang po ako, ay meron na po akong calling pero tinatakbuhan ko lang. Ayoko lang gawin. Pero just last year, yun na po yung binigay ko todo-todo sa Panginoon. And lagi ko pong sinasabi, I can proudly say that I am living the best days of my life. Wala na pong masasarap pa kapag nilalakaran mo ang calling ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kapag nilalakaran mo ang pagkatawag sa iyo ng Diyos. Kaya po, Paul urges us to put into practice what we know in theory. We know in theory our position in Christ. Now, our practice is to reflect that position. Tayo ay mga anak ng Diyos. Nawa tayo ay maging kawangis niya at maging larawan po tayo ng tunay na pagkakristyano sa mundong ito.
Kapag ako po ay nabibigyan ng chance magsalita ng microphone, lalo na sa barangay po namin, noong nakaraan ay nagkaroon po kami ng optical mission, no? Just last, I think 3 weeks ago, nagkaroon po kami ng optical mission from Sibac, binaba po sa akin, at ako po ang naghanap po ng mga tao na mabibigyan po ng free reading glasses, free check-up, eye check-up, etc. At bago po magsimula ulit yung programa, ano pong ginawa ko? Sabi ko po, since nasa akin yung microphone, ako ang nagpo-program, wala silang choice kundi sumunod sa akin. So nagpatanggap po muna ako, nag-share muna ako ng Word of God sa kanila, and I preach the salvation to those people. Sana tayo rin pong lahat, kapag nabigyan kayo ng pagkakataon na makapagsalita sa maraming tao, una niyong gawin, bahaginan sila ng salvation. Amen po ba? Lalo sa mga teachers na nandito. Ako po ay, part-time college instructor. At sa first session namin sa school, online lang naman po, ang pinakauna kong ginagawa ay nagpapatanggap ng salvation sa klase. Teacher nila ako, wala silang magagawa. Diba? So, sunod sila sa akin. Kapag kayo po ay may mga hawak na tao, bahaginan po natin sila ng salita ng Diyos. We are to live in such a way as to support, demonstrate, and enhance the glorious position that is ours in Christ and to which we have been called. A life that had rendered Him figuratively and literally a prisoner of the Lord. Masasabi mo na ikaw ay bilanggo ng Panginoon kapag wala ka ng satisfaction sa mundong ito. Kapag hindi na ang mga bagay sa mundo ang magsasatisfy sa'yo, kundi ang Panginoon na lamang. Ang magpapasaya sa'yo ay kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. That is what it means to walk worthy of the calling. A worthy walk is a walk that is appropriate to our calling. A walk that conforms to our new position in Christ and not our old position in the world. Hindi po pwedeng pagsamahin ang mga bago sa luma. Mahihirapan po. For example, meron po tayong damitan. At marami kang mga shopping, bagong-bagong dalang damit. Ngayon, punong-puno na yung lagayan mo. Anong gagawin mo? Kailangan nating tanggalin yung luma para maipasok ang bago. Ganon din po sa buhay natin. Gusto natin ng bagong pagpapala? Gusto natin ng bagong gawa ng Diyos sa ating buhay? Huwag na tayong mag-isip ng old ways of thinking. Tanggalin na po natin yung dati nating kaisipan, yung mga dati nating ginagawa, kasalanan, ano pang mga bagay na umahad lang sa atin, tanggalin po natin ito kung gusto natin ng mga bagong pagpapala at biyaya mula sa Diyos. Amen po ba? Ang mga bago, kapag sinama mo sa luma, for example, kamatis, no? Kapag bulok na yung kamatis at sinama mo sa mga bagong kamatis, anong mangyayari? Mahahawa. Ako po, ngayon na lamang ako natututong magluto kasi mag-isa na lang po ako sa church. Ngayon ako natututong maghiwa-hiwa, ganyan. Natututong mamalengke, pupunta ka sa Pulong Buhangin Market. At nakikita ko ganun pala, no? Dati hindi ko naman nakikita na yung talagang na mahalaga pala na paghiwalayin mo yung mga yung mga luma doon sa bago, sa nabubulok, sa hindi nabubulok. Mahalaga pala yun. At sa buhay din natin, ganun din dapat ang ginagawa po natin. Kung gusto nyo ng mga bagong bagay, tanggalin ang luma. Sabi po ni Alexander the Great sa isa sa kanyang mga kawal, either change your way of life or change your name. Either change your way of life or change your name. Anong gusto nyo po? Babaguhin nyo yung buhay nyo o babaguhin yung pangalan nyo? Ano pong mas gusto nyo sa dalawa? Mas okay po yung baguhin na lang yung buhay. Bakit? Sino po ba yung mga nagbabago ng pangalan? Ito yung mga tao na nakagawa siguro ng matinding kahihiyan na ayaw na nilang gamitin ng kanilang pangalan. Na kapag sinabi, ito yung pangalan mo, meron ka ng tatak, siya yun. Di ba? For example, pupunta kayo sa isang bahay na hindi nyo alam, nandyan po ba si Camerly? Yung sugalera. Yung sugalera ba na Camerly?
Meron ng brand yung pangalan. Kasi yun na yung nakita sa'yo ng mga tao. Diba? So anong ginagawa ng mga tao na nakagawa ng matinding kasalanan at so sobrang kahihiyan, ayaw na nilang gamitin yung pangalan nila. Kaya nga tayo merong alias. Tama? Meron tayong AKA. Alam niyo yung mga bilanggo sa mga mugshot? Kunwari, Rolando Buboy Cruz. Si Buboy. Di ba? Mas kilala siya sa mga alang Buboy eh. Yun yung trademark niya. Trademark. So anong gusto niyong baguhin? Yung buhay niyo o yung pangalan niyo? Yung buhay na lang. Baguhin na lang natin yung pangalan niya. Alam niyo, in the Bible, kasi si God is very professional na magbago ng buhay. For example, si Paul na lang. No? Bago maging Paul ang kanyang pangalan, ang una niyang pangalan ay Saul. No? Saul muna siya. At si Saul, persecutor ng mga Kristiyano. Persecutor. Pag may Kristiyano, ipapapatay, ipapabato. So ngayon, nung nakakilala siya sa Panginoon, from Saul, ang naging pangalan niya ay Paul. Diba? From Saul to Paul, na ngayon si Paul ay isa sa one of the great apostles of God na nagpangalat ng mabuting balita ng kaligtasan sa buong mundo. Kaya nakarating sa atin sa Asia ang Word of God dahil sa mga panulat at pagtuturo ni Apostol San Pablo. Nagamit ng Lord. Alam nyo, kung may mga pangit man tayo nakaraan, pwede po niyang gamitin ng Panginoon para gamitin kanya mightily. Amen po ba? For the expansion of His kingdom. Kahit gaano man kapangit ang ating nakaraan, specialty ni Lord yan. Magbago ng buhay at gamitin ang pinakapangit na karanasan mo, paggagandahin niya upang ikaw ay maging inspirasyon sa ibang mga tao. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nakakatuwa po eh. Noong nakaraan na-invite po ako magturo sa last week. Magturo po sa JIL San Jose del Monte sa mga kabataan. At merong isang kabataan doon na dating drug addict. At ngayon, nakakatuwa, nagte-testify siya na binago siya ng Panginoon. Diba? Alam nyo, ang pangit, pag sinabing drug addict, pangit yung record. Pero siya, proud na proud siyang sabihin, dati po akong drug addict. Dati po akong user. Dati po akong pusher. Pero ngayon po ako ay binago na po ng Panginoon at ako po ay isang kabataan na naglilingkod sa Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Gusto po nating makakita ng ganong mga klase ng kwento. Diba? Kaya huwag po kayong mahihiya sa mga kwento ng inyong buhay. Noong nakaraan po, nagkaroon kami ng gathering ng mga men's and women sa JIL Pulong Buhangin. At nagugulat po ako sa mga kwentuhan nila. Siyempre mga tatay. Una, Monday, mga tatay ang kasama ko. So nagsha-sharean sila ng kanilang mga buhay. Sabi ko, pwede niyo po bang ikwento sa akin? Ako nagsabi sa kanila, kung ano po yung buhay niyo dati bago po kayo naging Kristiyano. Kinuwento nila ng buong buo yung kanilang mga nakaraan. Nagulat ako kasi hindi ko na makita. Wala nang bahid ng, ayoko na nang pong sabihin. Basta kung may mai-imagine kayo na masasamang ginagawa ng tao na gawa po nila, sabi ko po, nakaka-proud po kayo. Nakwento nila sa akin. Sabi ko, kulang na kulang pa ang aking karanasan kumpara sa lahat ng pinagdaanan nyo. At ngayon, binabahagi nyo sa akin, sabi ko, nakaka-motivate pong maglingkod. Sabi ko talaga, kaya tayo pong lahat, walang pangit na karanasan. Walang pangit na karanasan. Merong purpose ang Lord, bakit mo yan naranasan? At gagamitin niya yan for you to inspire other people, para maging encouragement ang buhay mo sa ibang mga tao. Amen po ba? Kaya baguhin ang buhay para hindi na baguhin ang pangalan. Amen? So we are called as Christians to change our way of life to one that is consistent with our name and position. Gusto ko lang pong sabihin na kayo pong lahat, tayong lahat, ay anak na ng Diyos. Kaya maging mabuting representante po tayo ng atin pong Panginoon. To walk worthy of our calling, to conduct ourselves in such a way that it adds weight to the gospel and the cause of Christ.
So that's the first, no? Walking in unity is demanded by our common calling. The second one, walking in unity is displayed. Paano madi-display ang walking together in unity? In our common character. Gusto ko pong pagdiinan ito. Common character. Iba-iba tayo ng character. Tama po ba? Iba-iba tayo ng katangian. Iba-iba tayo ng gusto. Maaaring yung gusto ko, ayaw mo, at yung gusto mo ay ayaw ko. But we need to respect one another. When we say we are united, hindi naman po ibig sabihin nun dapat pare-pareho tayo ng iniisip. Dapat pare-pareho tayo ng gusto. Dapat pare-pareho tayo ng favorite. Hindi po. When we say we are united, we have different perspective in life, but pinag-iisa po tayo. Kahit magkakaiba tayo ng mga gusto sa buhay, we are living in harmony. Pwede bang sabihin harmony? We are living in harmony. Ibig sabihin, you give allowance to the people around you. Hindi tayo sensitive. At gusto ko po itong pagdiinan, character. Iisa-isahin po natin. Romans 12 verse 2. Huwag kayong makiayan sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. The character of Christian unity is produced internally. Magsisimula yan sa loob mo. Kung ano ang nasa loob mo. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks, and the body act. Kung ano ang nasa loob ng puso mo, sasabihin mo, at possibly, ito na rin ang gawin mo. John's thought calls internal character the foundation stones of Christian unity. Gusto nating makita ng mga tao na we are united as a Christian. Tingnan po natin ano ba ang mga foundation stones. The first foundation stone of Christian unity is, everybody say, humility. Kapakumbabaang loob. Mga kapatid, mga magulang at kapatid, kahit saan man tayo makarating, kahit saan man kayo ano man ang kamit ninyo sa mundong ito, maging pinakamataas man kayo sa inyong kumpanya, sa inyong school, kayo man ang pinakamaging mayaman sa buong mundo, let us remain humble. Yung lagi kong kinukwento, baka napakinggan nyo na, sa isang community, merong naghahanap sila ng maa-awardan. Sabi, hanap tayo ng the most humble. The most humble dito sa community natin. Tapos may nakita sila, grabe, napaka-humble niya. Sige, awardan natin siya. Binigyan siya ng isang gintong medalya na may pamagat, the most humble man. Meron siya, the most humble man. Gintong medalya. Okay, so lumipas ang isang linggo, binawi yung medalya. Alam niyo kung bakit po binawi? Kasi araw-araw niyang sinuot. Kapag lalabas siya ng bahay, suot-suot niya yung medalya. Oy, the most humble man ako dito, ah. Ako sa community natin, ako makapagkumbaba. Ako pinaka-humble dito, wag niyo akong aanuhin. See? 'Di ba? Nakikita kung ano talaga ang puso. And minsan, sa acknowledgement, sa palakpak ng tao, doon makikita ang puso ng tao. Kaya like kung sinasabi sa mga workers, huwag kayong masisilaw sa palakpak ng tao. Huwag nating hangarin ang palakpak ng tao. Kahit gaano ka pa kagaling magpakanta, magturo, tumugtog o sumayaw, ikaw pa yung pinaka-energetic at napakadami mong alam, kapag mali yung puso mo, mali. Ang hangarin natin, ang palakpak ng Diyos. Amen po ba? Every time na tayo ay tatayo sa pulpitong ito, ang tingin natin, ang Diyos, nandiyan nakaupo at pumapalakpak sa paglilingkod na ginagawa mo. Amen? Wala mang nakakakita sa atin. Wala mang nakakita sa mga paglilingkod na ginawa nyo. Baka nga pagdating natin sa langit, mas marami pa kayong reward sa mga taong tumatayo dito sa harapan. Yung mga secret act of service nyo sa Panginoon, yung mga hindi nakikita at hindi napapansing paglilingkod, yung pagwawalis ninyo sa loob ng church,
yung pagbibigay ninyo sa mga workers and ministers of the Lord, servants of the Lord. Walang nakakakita niyan, walang nakakapansin yan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, pansin na pansin kayo ni Lord. Kitang-kita ng Diyos ang ginagawa nyo. Hindi nyo kailangang ipakita sa buong mundo kung ano ang paglilingkod na gagawin nyo. Mas maganda pa yung sikreto. Mas maganda pa nga yung hindi nakikita. Merong reward sa langit. So humility. Humility is that lowliness of mind that enables us to respect others as better than ourselves. Magkaroon po tayo ng respeto sa isa't isa. Huwag po tayong magpataasan ng ihe. Huwag po tayong magpalakihan ng ulo. Hindi po ito ang gawain ng mga Kristiyano. Magpataasan. Magmalakihan. O magkano tithes mo? Magkano binigay mo? Walang ganon. Hindi presyo ang basihan. Alam niyo yung the widow's offering? Di ba? Widow's offering. Yung mga tao nagbibigay sa church, ang lalaki ng binibigay. Ang lalaki ng amount. Yung balo, 1 silver coin na lang, yun na lang yung meron siya. Last penny. Anong ginawa niya? Lord, ito na lang po yung meron ako ibibigay ko pa rin. Sinong kinalugdan ng Diyos? The widow's offering. Kasi yun na lang yung meron siya. Yung mga mayayaman, kahit marami silang binigay, marami pa sila Marami pang tire. Marami pang savings. Yung babae, yun na lang yung meron siya. Kapag binigay niyo sa Lord yung kaisa-isang meron kayo, yung iniisip niyo na pinakamahalaga na bagay na meron kayo o tao na meron kayo, kapag sinuko nyo yun sa Panginoon, and once you surrender that to the Lord, overflowing blessings will follow. Amen? Kasi nilet go mo na yung pinaka mo Yung pinakamahalagang akala mo, pinakamahalaga, nilet go mo na sa Lord. So ang ibibigay sa iyo ng Panginoon, mas the best. Amen? Amen. Kaya wag po kayong manghinayang sa mga pangarap na inyong tinalikuran, sa mga bagay na inyong nilet go, may ipapalit at ipapalit na best ang Lord sa atin. So, sabi po dito, it is that lowering of self just as Christ humbled Himself. Si Jesus, binigay niya ang kanyang sarili, sinakripisyo niya ang kanyang buhay, pinakamababa sa lahat. Saan siya isinilang? Siya ay Diyos. Marangya sa kalangitan. Saan siya isinilang? Sa lupa. Sa sabsaban. Sa sabsaban. Kasama ng mga hayop. Pinakamababa. Hindi siya nagmataas. Hindi niya sinabi, Diyos ako, galangin niyo ako, sambahin niyo ako. Hindi ganon. Si Jesus, kahit alam niyang siya ay Diyos, nagpakumbaba at kinuha niya the lowliest form of being a servant. Kaya tayo, maging tapat tayong lingkod ng Diyos, servant of the living God, alipin ng Panginoon. You don't need any recognition. You don't need any acknowledgement and applause. Hindi natin kailangan yan. Kailangan natin ang Panginoon. We are to duplicate Paul's own example among the Ephesians of one who served the Lord with all humility. Sa mga lingkod ng Diyos, itong pulpito na ito, itong stage na ito ay hindi natin pinaghirapan. Napakadali na lang sa ating umakyat kapag naka-assign ka. Akyat ka dito, magtuturo ka. But you know what? The persecution of the first Christians na inialay at naging martir ang kanilang buhay para lang magpatuloy ang paghayo at pag-iebanghelyo at pagtuturo ng salita ng Diyos. Sila yung mga naghirap. At tayo, we are just enjoying. Atin tayo ng church, uupo na lang tayo, makikinig, mag-aaral ng salita ng Diyos. But those people, bago tayo, sila ang nakaranas ng matinding persecution. Kaya na-enjoy na lang natin to ngayon Sana po wag nating i-take for granted. Wag nating i-take for granted na aaten tayo ng Sunday, mauupo tayo, may aircon tayo, komportable tayo, samantalang yung iba, hindi sila makasamba sa Diyos. Bakit? Pinagbabawal sa kanilang bansa.
ang pagiging Kristiyano. Kinakain ang pahina ng Bible para hindi sila mahuli. At kapag nahuli, papahirapan, ito torture, yung iba pinapatay, martir sa kanilang pananampalataya. Hindi pa natin nararanasan sa bansang Pilipinas ang paghihirap ng mga naunang tao. Kaya tayo po, pahalagahan natin yung ginagawa natin ito. Itong fellowship, itong pagsasama-sama natin, maging excited tayo every Sunday. Amen po ba? Na hindi lang tayo basta a-attend dito. Kailangan, nawa po dumating yung araw na tayo mismo yung excited na excited tayo. Gigising tayo ng Sunday. Kahit umuulan o bumabagyo pa. Diba? So kahit sobrang init pa, a-attend tayo ng church. Bakit? Dahil mahal na mahal natin ang Panginoon at ayaw nating magkulang sa Kanya. So that's the first foundation stone. The second foundation stone is in Christian unity is gentleness. Everybody say gentleness or meekness. It goes hand in hand in glove with humility. Mga magulang at kapatid, pag sinabing gentleness in the context of the Bible, hindi ito yung, hello po, magandang araw po. Yung gentle ba? Ano ba Tagalog ng gentle? Mahinahon. Okay, hindi ganon. Uupo na po ako. Yung hindi makabasag pinggan ng mga tao. Gentleness in the context of the Bible, hindi po ganon. Kasi ang akala natin gentleness, kailangan maganda ka magsalita, talagang magalang, mahinahon. Baka makatulog kayo kapag ganito po yung boses ko, di ba? Pag nagtuturo ako. Di ba? Hindi po ganito yung gentleness na sinasabi dito. Ano po yung gentleness? It is consideration towards others. When we say gentleness, you consider other people, hindi lang yung sarili mo, yung kinoconsider mo. For example, may kainan. Uy, may kainan. Ikaw yung unang kukuha ng plato. Ikaw yung unang kukuha ng kutsara tinidor. Alam mo na mahaba yung pila, dadamihan mo. Gabundok yung kukunin mo. You're not considering the people behind you. May kasunod pa. Kaya ang tinuturo ko sa mga taga-Pulong Buhangin, kapag may gawain tayo at may bisita, unahin ang bisita. Amen? Sa huli tayo kakain. Sa huli tayo kakain. Consideration toward others. At kapag nakita mo na maraming mga nakapila, huwag kang kukuha ng sobra-sobra. Yung sakto lang. Tapos kapag tapos na nakain lahat, saka tayo babalik. Ganun lang. Tama po ba? Ganun, sana maging ganun po tayo, yung action po natin. Kino-consider natin yung ibang mga tao. Diba? Kahit mga elders sa loob po ng church, diba? Nagmamano po tayo. Mga respeto. Yun po ang ibig sabihin ng gentleness in the context of this verse. Gentleness. Considering other people. Not insisting on our own rights. Ito po, pinagdiinan ko ito kanina sa Pulong Buhangin eh. Bakit tayo nagkakaroon ng division? Kasi lagi nating sinasabi, karapatan ko to eh. Buhay ko to eh. Wala kayong pakialam. Ako to. Ano nangyari nung laban po ng presidential balls? BBM, Lenny, Isko, Manny Pacquiao. Nagkasira-sira. Alam nyo ba, sa barkadahan namin ng college, may isang umalis. May isang nawala sa grupo namin. Magkakabarkada kami nung college ha. Nakagraduate na kami sa lahat. Nakagraduate na kami. Nagtatrabaho na kami. Nitong nakaraang presidential ball na labanan nila, sinasabi niya sa amin, boto niyo si Lenny, ganito. Iba-iba ng gusto yung mga yung mga barkada ko. Iba-iba sila ng mga sinusuportahan. Siya, Lenny. Ganon. Tagang pinag-ano niya. Nagalit yung mga kasamahan namin, nagsagutan sila sa GC ng kahaba-haba hanggang sa umalis na. Friendship over na. Hindi na siya sumasama sa amin. Dahil lang doon. Alam niyo po, ito lang po, gusto ko lang ipakiusap sa atin. We cannot impose kung ano man yung gusto natin sa ibang mga tao. But we need to know how to respect each other's belief, kung ano ang paniniwala, at kung ano ang gusto, respetuhin mo.
Hindi mo pwedeng sapilitan, iboto mo, Lenny, babantayan kita. Babantayan kita. Ganito gawin mo. Hindi mo pwedeng i-impose yun sa mga tao. Hindi pwede kung ano yung gusto mo, yun na rin ang gusto nila. Kahit sa mga leaders, ako po ay nangunguna sa gawain natin sa JL Pulong Buhangin. Alam nyo, it's very challenging. Kasi dati, ang hinahawakan ko lang kabataan. KKB lang ang hawak ko KKB head ako dati Kaya kapag kabataan, medyo ko na yan, gamay-gamay ko na yan. Alam ko na yung mga galawan ng kabataan. Pero pag nasa church ka at ikaw na yung may hawak ng church, hindi lang kabataan ang problema mo. Problema ng mag-asawa. Wala pa naman akong asawa. Paano ako magka-counsel sa mga mag-asawa? Kakaunselan mo, may problema po kami, Brother Harold Di ba? You need the wisdom of the Lord. Kailangan mo ng wisdom ng Lord kasi kahit wala ka namang karanasan, ikaw nilagay ng Lord, hindi mo naman pwedeng sabihin, kaya nyo na po yan. Wala po akong wala po akong karanasan dyan Sige po, pag-usapan nyo na lang yan. Hindi naman pwedeng ganun sabihin ko. Kailangan meron kang sasabihin sa kanila. At ang sasabihin lang natin kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos, not my experience. Hindi yung karanasan ko, kaya kailangan maalam tayo sa salita ng Diyos. At yung mga karapatan na yan, karapatan ko to. Sino ba nagmamay-ari ng buhay natin? Di ba ang Diyos? Kaya may karapatan ng Diyos sa buhay natin. May karapatan ng Diyos makialam sa bawat desisyon natin. Kaya the next time na sasabihin nyo, buhay ko to karapatan ko to totoo ba? Buhay mo talaga yan? Di mo nga alam kung kailan tayo mawawala sa mundong to Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ang Diyos lang ang may karapatan. Kaya wag tayo masyadong ganon. Ini-insist yung own rights natin. Kaya nagkakaroon ng division sa church. Ganito kasi kami Magkakasundo kami dito hindi, ganito kami dito. Magkakasundo kami dito. Kaya nagkakaroon ng pagtatalo-talo. Sabi ko po, iba-iba man tayo ng mga ugali at paniniwala. In our church, for us to become united, live in harmony. Respeto sa bawat paniniwala ng isa't isa. Not insisting on our own rights. Not asserting ourselves at the expense of others. Ito pa isa. Huwag niyo pong gagamitin yung pangalan ng ibang mga tao for your benefit, for your own good. Hindi po maganda yon. Sabi kasi ni pastor, gawin daw natin to Sabi kasi ni ganito, gawin daw natin to. Hindi naman para sinasabi. Nagkakaroon na naman ng misunderstanding, nagkakaroon na naman ng hindi ayos. So this is not so much outward behavior or natural disposition, but an inward grace of the soul. And the third, ano po yung una? Humility. Pangalawa, gentleness. At pangatlo ay patience. Ito madaming dito madaming na-challenge ng mga anak ng Diyos pagdating sa usaping pasensya. Yung parang gusto mo nang magalit, no? Tagang pigil ka na. Ganyan tayo mga Kristiyano marunong tayong magpigil, no? Kailangan. Kasi to be patient is to be willing to wait, to be long-suffering. Kailangan. Mga magulang at kapatid, marami na pong mga na-disqualify na mga anak ng Diyos dahil hindi marunong maghintay. Hindi marunong maghintay. We need to become patient. Willing to wait. Di ba nga sa Jollibee nga pag gutom na gutom ka, pa-order nga po ako ng 1-piece chicken, gutom na po ako. Sir, 15 minutes po, willing to wait? Yes po. Willing to wait po. Willing to wait. Gusto mo ng Chicken Joy Gusto mo ng Jollibee Kaya kahit 15 minutes, maghihintay ka, gusto mo yon. Yes po, willing to wait. Tayo, di ba? Kamusta ba tayo? Kamusta yung pasensya natin? Kapag mahaba yung pila, gigil na, tagal naman dito. Tapos may nakita ka pang sumingit. Hoy, ba't ka sumisingit dyan? Di ba? Nawawala yung pagkakristyano natin, nangaaway na tayo Lalo kapag gutom ka, tapos nasa traffic, ay Diyos ko, di ba? Nasa traffic ka, gutom ka na. Galit ka, pip. Lahat na ng mga nagiging sa kalsada. Kaya maging pasensyoso.
sa mga mag-asawa, lalo na po, no? Sa mga mag-asawa, panatilihin po natin ang pasensya sa loob ng tahanan. Hanggat maaari, wag pong ipapakita sa mga anak ang pagtatalo. Yan. So, kung ano na talaga kayo, talagang magsusuper saya na kayo, pasok kayo sa kwarto. Yung walang makakarinig. Maglagay kayo ng mga tapal. Tsaka doon kayo magsigawan. No? Doon kayo magsabihan ng mga ano nyo. Pero hanggat kaya magpasensya, lalo na yung mga mag-asawa nasa mall, di ba? Yung kunwari, naririnig ko lang, ang tagal-tagal pumili ng babae, yung lalaki, lakad lang ng lakad, napakatagal pumili ng sapatos, ganito, hanggang mag-aaway na, ganito, hindi na magpapansinan. Tapos makita mo sa mall, galit na galit na sa isa't isa, hanggang makauwi ng bahay. Di ba? So wag po nating ipakita sa ibang tao. Wag nating ipakita sa ibang tao yung mga ganong ugali po natin. Okay? So, kitang-kita ang kabutihan ng Diyos. Amen. Kailangan po makita ang pagkakristyano inside and outside the church. So yan po yung una, internally. And second one po, the character of Christian unity is practiced externally. Kailangan naman po ay pinapractice po natin ito, mga napag-usapan po natin. Hindi pwede na internally lang at hindi mo ginagawa. You need to apply. Amen po ba? You need to apply all the lessons na ating pinag-aaralan. I will jump sa number 3. Point number 3. Walking in unity is driven by our common confession. Ito na po. Nagkakaisa po dapat tayo ng pinaniniwalaan. Naniniwala po ba kayong merong isang Diyos tayong pinaniniwalaan? Amen. Baka may sumasamba sa araw dito. Wala naman po. Wala naman sumasamba sa buwan. Okay, wala. Para lang malinaw po tayo, no? So tayo po, meron tayong pinaniniwalaan ng mga confession. This is our common confession as Christian. Ngayon po, in JIL, we have doctrines. At maaari po, na kapag pumunta kayo sa ibang church, iba ang kanilang doktrina. Pero, kahit po pag-iba-ibahin yan, ang pinakamahalaga sa lahat, tayo ay nagkakaunawaan na ang mga taong maliligtas lamang ay ang mga taong tumanggap sa Panginoong Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. At ma-realize mo at manampalataya ka na si Jesus, siya ang Diyos natin na bumaba at nagkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo. Dapat nagkakaisa po tayo doon. Ngayon, kung may mga pagkakaiba man, hindi naniniwala sa ganito, hindi sumusunod sa ganito, ano na yun mga minimal na po iyan. But in JIL, we have doctrines that we follow. Ano po ang mga confession natin? Number 1 and number 2, there is one body and one spirit. When we say one body, generally speaking, one body, lahat ng mga mananampalataya. One body. Kaya nga meron tayong tinatawag na body of Christ. Basta lahat ng mga nananampalataya at sumusunod kay Kristo, we are all part of one body. Okay? And we have one spirit who indwells all believers. Okay? So, ganito na lamang po, sabi dito, maging Hudyo, Hentil, alipin man o malaya, tayong lahat ay binautismohan sa pamamagitan ng isang espiritu upang maging isang katawan. Okay, makikita natin yan sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13. Para mas maunawaan nyo sa mas mababaw na explanation, imagine niyo ang ang isang kwintas na may mga beads, no? Parang ang mga Christian, ang mga believers ay mga beads. Yan, mga beads tayo. At ang spirit, ang one spirit, siya yung string na bumubuo para magkadikit-dikit, magkasama-sama at makabuo ng isang necklace. Okay? So, ang Holy Spirit po ang nag-aano sa atin, ano bang tawag doon? Basta nagpapaisa sa lahat ng mga mananampalataya. So, we have one body and one spirit. There is one body, the church, who is comprised of all believers. So, the third one po, one hope. Okay? Meron tayong isang pag-asa. Sino po ang pag-asa natin? Si Jesus. Na balang araw, siya ay babalik sa mundong ito
at tayo pong lahat ng mga mananampalataya without spot, without blemish, and without wrinkle ay kukunin po ng atin pong Panginoon in the rapture of the church. Unity of headship, we have one Lord. Sino po ang Lord natin? Jesus is Lord. Okay? Jesus is Lord. Nagkakaisa po tayo dyan. Naiisa lang po ang Diyos natin. Hindi po tayo naniniwala na meron pang ibang appointed Son of God, na meron pang ibang tao na kailangan siya ang sambahin. Hindi po. Si Lord Jesus lamang po ang kaisa-isang bugtong na anak ng ating Ama sa Langit. There is no other way except through Jesus Christ. The church primary confession is that Jesus Christ is the sovereign Lord, the head of the body. And we also have one faith. Sabihin nga po natin faith. Pananampalataya. So the body of Christ confesses only one faith, a confession that is both subjective and objective. Kapag sinabi pong subjective, ito po ay based sa personal experiences and opinions. Pero pag sinabi pong objective, ito naman po ay based sa mga verifiable facts and evidences. Ngayon po, ano po ang subjective expression ng one faith? It is the confession with our mouth that Jesus Christ is Lord and the belief in our hearts that God raised Him from the dead. Mga magulang at kapatid, there are so many religions in the world. Hindi lamang po Christianity ang religion. Marami pa po. At ang subjective dito, kasi ito ang paniniwala natin, kaya siya subjective. No? Ito ang paniniwala ng mga Christians, no? That if we confess with our mouth that Jesus is Lord and believe in our hearts that God raised Him from the dead, we will be saved. That's our faith. Subjective faith. Kasi kapag sinabi mo to sa hindi Kristiyano, hindi siya maniniwala kasi iba yung pinaniniwalaan niya. Okay? So what is our objective expression of one faith? Ito naman po ay belief in the fundamental doctrines of the New Testament. Those doctrines which are necessary for salvation, about which all true believers are united. Now, for the objective expression ng isang pananampalataya, nagkakaisa po tayong lahat na nandito. Hindi lang po ito basta pakiramdam, uy, pakiramdam ko born again na ako. Uy, pakiramdam ko Christian na ako. Hindi po pakiramdam ang pagiging born again. Ito po ay based sa mga evidences and mga facts. Kung babasahin po natin ang ating mga Biblia in the New Testament times, that there is no other way. Walang ibang tao na makakarating sa kaharian ng Diyos kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Jesus is the way, the truth, and the life. Ito po, based on evidences and facts according to the Word of God. So just as all believers are united in their confession of one Lord, kailangan din po ay magkakaisa rin po tayo na meron tayong isang pananampalataya. And number 6 po ay one baptism. Ang isang tao po bang Christian na hindi na bautismuhan ay maliligtas? Yes or no po? Yes or no? Ang taong hindi na water baptized ay makakapunta ng langit. Yes or no? Ano pong sagot? Yes, no, yes, no. Ang example po natin dito ay yung isang kriminal na kasama ni Jesus. No? Hindi siya nabautismuhan, hindi siya na water baptized. Pero sabi ni Jesus sa kanya, today, you will be with me in paradise. Na water baptized ba? Hindi. Nakarating ng langit? Yes. Kaya po, hindi susi ang water baptism para ikaw ay maligtas, magkaroon ng salvation. But, if you are a born-again believer, right now, it is our mandata sa atin na magpa-water baptize tayo dahil ito ay ginawa ni Jesus Christ Himself. And this is our public declaration. Ito ay pagsasabi natin kapag ikaw ay na-water baptize na ako ay tunay na follower na ni Jesus. Sino pa po dito ang hindi pa nawa-water baptize? Taas po ang kamay. Ayan. So meron pang hindi nawa-water baptize. So kapag nagkaroon po tayo ng schedule, I'm encouraging you
na magpa-water baptize po kayo. Hindi po yung gano'n Hindi po yung sprinkle-sprinkle na water baptism. Ang tunay po na water baptism ay ano po? Paglubog ng buong katawan. Paglubog ng buong katawan. At kapag ito po ay pagrepresenta na binabaon mo na ang iyong dating pagkatao at pag-ahon mo, ikaw na ay bagong nilalang. Hindi po kayo lulunurin, wag po kayong matakot. Okay, hindi po yung 2 minuto, ang daming kasalanan nito 2 minutes. Ay, mas maraming kasalanan 5 minutes to, 5 minutes. Hindi po ganon. Okay, saglit lang po yun. Pag ganon at pag nalubod na po lahat, babalik na. Ano na po agad? Iaahon na po kayo. Mabilis na kwento lang po. Naalala ko lang, nagwa-water baptism kami nila Pastora Kay, ganyan. Tapos, nakakatawa. May water baptize po kami. Christian na siya. Sabi niya, Christian na siya. So, ayan po. Pagtalikod niya sa amin, kasi nalubog na po siya, okay na. Tapos, lumalakad na po siya, pataas na siya ng pool. Nadulas. Nadulas po sa pool. Nagsalita siya ng hindi ka nais-nais. Nagsalita siya ng bad words. Nasa pool pa yon. Alam niyo gusto kong gawin? Ate, bumalik ka dito, ilulublob ka uli namin. Hanggang tiles ng pool. Totoo nangyari yun. Ano ba ibig sabihin? Kapag tayo ay nagpa-water baptize, make sure na bagong nilalang na tayo. Hindi pa nakakaahon ng pool. Hindi pa siya nakakaakyat. Nadulas. Anong tunay na laman ng puso natin? Kapag sinabi mo na born-again believer at Kristiyano ka, ipakita mo sa mga tao. Amen po ba? May pagbabago. Kaya po, iwas-iwas po tayo sa mga mali na ginagawa po natin. Yan. So, and the last po ay the unity of Godhead. One God and Father. So, ito na po yung true rock, the apex of unity. Kung paano po nagko-coordinate at nag-unite ang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are one. Tayo rin pong mga believers ay kinocommand ng atin pong Panginoon. At ano pong sabi, yung kinanta natin kanina, for where there is unity, God commands His blessing doon sa mga tao na nagiging united. Okay? So if we want blessings sa atin pong Panginoon, let us keep the spirit of unity in the church. So for our conclusion po, there are no stars or soloists or lone rangers in the church. Pakisabi nga sa katabi mo, kailangan kita. Okay? Hindi tayo pwedeng mag-isa. Kung mag-isa kang umaattend sa church, okay lang po yan. Pero pag nasa loob ka na ng church, makipag-mingle ka naman. Huwag naman po yung aattend ka ng church, uupo ka mag-isa, uuwi ka na naman mag-isa, hindi ka man lang hindi ka man lang nakikamay, hindi ka man lang nakiusap sa mga ka-brothers and sisters mo. Wag po tayong soloista, okay? There are no stars because we are called to walk together in unity, on the same level with one another, in step with one another, united in Christ-like character, humility, gentleness, patience, united in theological confession. Sabi po ni Francis Schaeffer once said, we cannot expect the world to believe that Jesus' claims are true and that Christianity is true unless the world sees some reality of the oneness of true Christians. Gusto natin na maraming tao ang umattend sa church, magkaisa tayo sa loob ng church. Para makita nila, sa church na yun, nagtutulungan sila. Sa church na yun, nagmamahalan sila. Sa church na yun, pag may birthday, binibigyan ng cake. Di ba may mga ganon? Binibigyan ng cake, binabati sa Facebook. Nagkakaisa po tayong lahat. And the last, to walk worthy of our calling means to live by what is demanded by our position in Christ, to display our new character in Christ, and to be driven by the one true confession of our faith. Palakpakan po natin ang atin pong Panginoon. Tumayo na po tayo lahat. Medyo napahaba po ang atin pong teaching, but we thank the Lord, sana po ay kahit papaano ay meron po tayong mga natutunan at babaunin sa atin pong pag-uwi. But before that, tayo pong lahat muna ay sasamba sa atin pong Panginoon. Ang panawagan po ng Diyos sa umagang ito, tunay na pagkakaisa sa JIL Santa Maria Family. Amen po. Tayo ay iisang pamilya. Nagtutulungan po tayo, nagsusuportahan, nagdadamayan, hindi lamang po kapag masaya,
kundi kahit po sa panahon ng kalungkutan, nawa po maipadama po natin ang ating pagmamahal, care and concern sa atin pong mga brothers and sisters. Sige po, tayo pong lahat ay buksan ang ating mga puso't isipan, umawit ng pagsamba sa atin pong Panginoon. Thank you, Jesus. Dinadalangin hinahanap minsan pa po nating aawitin sa atin pong Panginoon, nanunumbali. Nanunumbali sa iyong palinga, dinadalangin ang iyong maghali ka, maghali ka, maghali ka, Panginoong Hesus, maghali ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghali ka. Maghali ka, maghali ka, Panginoong Hesus, maghali ka. Sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Hesus, maghali ka. Ito po, Panginoon, ang panalangin ng aming mga puso. Pagharian mo ang lahat sa amin pong mga buhay. Ikaw ang maging Diyos, ikaw ang maging Hari, Panginoon. At sa church po na ito, sa iyong bahay panambahan, maging sa lahat po ng mga mananampalataya, sa lahat po ng mga taong dinadako mo sa loob ng bahay-sambahan na ito, nawa po ay pagharian mo rin ang amin pong mga relasyon. Makitaan po kami ng tunay na pagkakaisa, pagsasamahan na hindi matitibag ng kahit na anuman pong mga problema at mga pagsubok. Samahan mo ang amin pong mga buhay, ang akin pong mga kapatid sa lugar po na ito. Ikaw ang lubos na nakakakilala sa kanila. You know their very hearts, Father. And I pray in the name of Jesus, may you bless them indeed, O God. Pagpalain mo ang iyong mga anak. Sa lahat po ng aming mga ginagawa, nais po namin na mabigyan kayo ng kaluguran. Nais po namin na mabigyan kayo ng kaluwalhatian at maitaas lamang ang iyong pangalan, Panginoon. In this church of JIL Santa Maria and all the extension churches and all the barangays that we need to reach, Father, kami pong lahat ay isinusuko ang lahat-lahat sa iyong mga kamay. Binibigyan po namin kayo ng kalayaan na gawin ang nais mo. Hayaan mo na magkaroon po ng spirit of unity. Let us keep the spirit of unity inside the church. Mapanatili po namin ang pagsasamahan, Panginoon. Nang sa gayon, kapag nakita po kami ng ibang mga unbelievers, na ibang mga tao, ay makita po nila ang pagmamahal mo sa aming mga buhay. And this is your prayer, God. Ito po yung panalangin na iniwan mo sa mga disciples, O God, that they should love one another. Remain in me and I will remain in you. Sinabi mo sa iyong mga disipulo. Nang sa gayon, ang mga tao ay makakilala at makita ang tunay na pagmamahalan. Nawa po ganito rin po ang mangyari sa loob ng church na ito. Wala pong pagsisiraan. Panginoon, no division in the name of Jesus. Tanging pag-iibigan, pagmamalasakitan, Panginoon, pag-uunawaan ang maranasan ng bawat isa.
May you find us faithful to our calling, O God, sa pagkatawag mo sa aming mga buhay. At sa oras din pong ito, tinataas ko po sa iyo ang iyong mga anak. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, pagpalain mo ang buhay ng iyong mga anak na dumako sa lugar na ito. Maging ang lahat ng mga tao nakasubaybay sa Facebook live streaming, hindi po maikli ang iyong kamay. Nakikita mo ang amin pong mga pangangailangan. Panginoon, padaluyin mo ang lahat-lahat ng mga bagay na nagmumula po sa inyo, mula sa trono mo dyan sa kalangitan, hanggang dito, Panginoon, sa amin pong mga buhay. Ang lahat ng mga may sakit at karamdaman, Panginoon, ay patuloy na makaranas ng kagalingan. Hawakan mo ang kanilang katawan. I-release mo, Panginoon, ang iyong divine healing sa kanilang mga buhay, Panginoon, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Mula ulo hanggang talampakan. Hindi po namin hinahayaan ng gawa at plano ng kaaway ang magtagumpay sa buhay po, sa katawan pong ito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, we cancel all the works and plans of the enemy upon our bodies in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lahat po ng mga may nangangailangan, Panginoon, ng financial blessings, Lord, give them the wisdom that they need for them to be able to produce wealth, O God. Pagpalain mo ang kanilang mga kamay. Pagpalain mo ang kanilang mga negosyo. Pagpalain mo ang kanilang hanap buhay, ang kanilang pagtatrabaho. And let the overflowing blessings of the Lord continue to abound in their lives, O God. Let there be abundance and prosperity. Let there be multiplication and increase in the name of Jesus. Lahat po ng mga may problema sa relationship, magulang sa anak, anak sa magulang, mga mag-asawa, hallelujah, you are the God of restoration, and I lift you up, Lord. I lift to you, Lord, lahat po ng iyong mga anak sa lugar po na ito. Hayaan mo, Lord, na samahan mo po sila na magkaroon po ng panunumbalik ang kanilang relationship, O God. Manguna po kayo, Panginoon. Punuin mo po sila ng pagmamahal. Punuin mo sila ng pagpapatawad, Panginoon. Punuin mo sila, Panginoon, ng iyong Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat, Lord. Thank you for the spirit of unity inside the church. Thank you for your spirit na ibinibigay mo sa amin po mga buhay. Salamat dahil sa umaga pong ito, kinatagpo mo ang buhay ng bawat isa. Maraming salamat po. Ano man po mga unspoken prayer request na yung mga anak, Panginoon, nakiki-agree po ako at patuloy na ipagkaloob mo sa kanila ang mga bagay na kalooban mo na magpapasaya at magbibigay ng kagalakan sa kanilang mga puso. Palakasin mo pa po kami. Hayaan mo na mapaglingkuran ka pa namin, Panginoon, hanggang nabubuhay, hanggang pumipintig ang puso, hanggat may hininga, maibigay namin sa iyo ang lahat-lahat. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming mga buhay at binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Praise God! Yung po pala